pagsunod kay Jesus. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." At sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang magsimulang mag-araraw ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang pong mga salita na ngayon ay ating pong pagbubulay-bulayan. Sit back and relax, mga kapatid. At alam niyo po, nakaka-bless sapagkat hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos araw-araw. At purihin ang Panginoon sapagkat mula pa lamang tumuntong ang ikalawang linggo ng Abril ay sunod-sunod na po ang gawain ng Diyos. Amen? Nagkaroon ng Daily Vacation Bible School ang ating mga anak at punong-puno ang ating church. Praise God! Sa panguna po ni Brother Ralph and also ang team ng Children Ministry. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! At salamat po sa mga sponsors na ginamit po. Ang De Los Santos family, ang ating pong mga minamahal na mga couples na nandyan, sila Pastora Jenny, sila Ate Russell, si Ma'am Glory, etc. At ang ating mga kabataan na tagapagturo ng ating pong mga bata. Purihin ang Diyos at sa mga hindi ko pa po nabanggit. At sumunod po noon ay ginamit po ng Panginoon ang peryang pambata na kung saan ay napakaraming bata na nasyera ng kaligtasan ng Diyos. Ito po yung ginanap kahapon dito po sa gymnasium ng Bangan. At talagang makikita po natin dito na nakakakilabot ang presensya ng Panginoon ang kanyang gawain sapagkat nakikita natin dito yung mga batang ito, lalaki ito pagdating ng panahon. At sila po'y nataniman ng salita ng Diyos. At nandun na po yun. At sila po mismo gagamitin ng Panginoon na ngayon ay kasama po ni Brother Rob sa pastoral house. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At salamat po sa ating pong Ma'am Joy na nakasama po na nagpahiram ng kanya pong misyon dito po sa ating church. Nagpagamit po ng peryang pambata, which is hindi po ito sinasaluhan ng kung ano, pera, etc. Kasi pag alam natin pera, may pera na kaagad. Bingo! Diba? May gano'n. No, hindi po. Tuwang-tuwa ang mga bata sa pamagitan ng iba't iba pong mga laro na talagang doon lang po nila naranasan. Sapagkat may mga bata hindi po nakakaranas ng mga ganong laro. No, praise God. At salamat po sa mga tumulong na kung saan ay inilaan yung oras para po sa pagtulong na ito. Purihin po ang Diyos. Diyos na po ang magbabalik ng mga pagpapalang ito. At hindi pa po tumitigil ang Panginoon. Sapagkat this time, meron po tayong announcement ang National Youth Camp na magaganap po sa April 28 to May 1. Hallelujah! At naniniwala po ako kung sino ng mga kabataan pupunta roon, aatin, magpa-participate, magkakaroon ng engagement doon mismo sa activity na yon, ay gagamitin ng Diyos sa kanyang pupubasan. Praise God! Hallelujah! Alam niyo po, nakaka-excite, sapagkat ito na yung end times. Alam niyo po yung tinatawag sa nabagay po ni Titang Pastora yung end times. Sa isang rebulto, kung makikita po ninyo sa Biblia, ang rebulto meron pong gold, silver, tanso, at yung huli, yung paanan, ay yung clay. Amen? Yung katayuyagan, yung kasisigan na tinlabang hindi matitibag. Ngunit ang paay ay clay na. Nandun na po tayo sa end times, nasa clay na po tayo. Diyos po ang sisira sa rebultong yon. At ito na po yung pagkakataon mga minamahal natin mga kapatid. Kaya tayo, ito na yung oras sa ating lahat. At yung iba, hindi man nakakatulong sa ganitong gawain dahil sa kanilang pisikal na katayuan,
hindi po ito isang paraan na tayo po ay titigil. Sapagkat yung iba po ay andun pa rin, sa mismong likuran na kami magluluto. Napakasarap ng pansit na niluto. No? Napakasarap ng salo-salo ng ating pong ginanap nung time na kahapon na yun. So, praise God, maraming tumutuwang. Hindi man sila nakikita in front, pero ginagamit sila ng Diyos, no? Bilang mag-sponsor sa ating mga gawain. Purihin ang Panginoon sa ating buhay na ito. Hallelujah. Sa ating pong binasa, mga kapatid, na kanina pa lamang, nung ating paggising, meron na po ba kayong nadinig na reklamo sa inyong mga anak? Sa inyong asawa? Paggising lamang, no? Puro na lang ako. Wait lang, no? Teka lang, mag-iingat lang ako. Ha? May narinig po ba tayo? Mga kapatid, hindi problema ng marami ang hindi nila kilala ang Diyos sa pagkakataon na ito. Ang problema, kilala nila ang Diyos, kilala po natin ang Panginoon, pero hindi sila sumusunod. Amen? Hindi tayo sumusunod. Sino po kilala dito ang Panginoon? Pumalakpak nga po. Hallelujah. Praise God. Pero tayo ang makakasagot nito sa ibuturan ng ating mga puso kung tayo ba ay sumusunod talaga sa Kanya. Sabi nga po natin, sumusunod. Hindi hadlang ang kakulangan ng kaalaman. No? Hindi po hadlang ang kakulangan ng talento. Napaka-gifted nga natin lahat. Sapagkat dito, no? Talagang multitasking ang ginagawa. Andiyan nagluluto habang andyan yung nagpapacilitate at yung ministry, andiyan tumutugtog. Ang daming talentado dito sa ating mga members. Amen? Hindi lang po ginagamit. Hallelujah! Ang tunay na hadlang ay ito po. Alam niyo po kung anong tunay na hadlang? Kundi mga dahilan. Ang ating pong pag-aaralan sa araw po na ito, sa ating pong Sunday service ay wala na dahilan. Buti nga po natin, wala na dahilan. Mga kapatid, ang tunay na hadlang ay mga dahilan. Sabi nga sa isang salita, kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Marami pong ganyan at yan po ay napatotohanan na. Kapag labag sa iyong kalooban, ayaw mo, yung gusto niya, magdadahilan ka. Ang sandali lang, o hindi pa ngayon, o paghanda na ako, yung mga salita ko na ito, no? Ito yung mga dahilan na nagiging hadlang para tayo sumunod sa Diyos. Amen? Uulit ko po. Sandali lang. Sino po nagsalita natin? O, sandali lang. No? Ha? Gagawa ka na sa Panginoon, pero sandali lang. May gagawin pa ako. No? Hindi pa ngayon pa kami kinabuhay. Kalooban ng Diyos. Yun na mismo kalooban ng Diyos. Hindi pa ngayon. Yun pa lagi sinasabi natin. Para hindi pa ngayon kalooban ng Diyos. Walang kalooban ng Diyos na hindi pa ngayon, kundi naon na. Amen? Kaya ka nandito kasi kalooban ka ng Diyos. Amen? Hallelujah! No? Sasabihin mo, sa kanya ako magsaserve ka paghanda na ako. Paano kung hindi mo na ma-excuse yung kamay mo? Stop ka na rito, stop ka pa rito, kinuha ka pa sa mano. Puro manas na. Kailan ka pa magsaserve at kailan ka panghanda sa Panginoon. Amen? Walang inaangsaan gawain ng Diyos kung hindi ka handa. Amen? Sapagkat, tandaan po natin, kapag ikaw mismo sa puso mo, hallelujah, handa kang makinig sa Panginoon, handa kang gumawa sa Diyos. Tandaan po natin, ang nakikinig ay pinagpapala po ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sapagkat sa pakikinig, meron po tayong karunungang malalaman. Pero kapag hindi po tayo nakikinig, ano po mangyayari? Hindi po natin malalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Pero ang tanong ay ito po, kailan ka magiging handa kung ngayon pa lang ay tumatawag na ang Diyos? Tingnan po natin. Kailan ka magiging handa kung ngayon pa lang ay tumatawag na ang Diyos sa iyo ngayon? Amen? Sa Lucas 9, may mga taong gustong sumunod kay Jesus. Pero bawat isa sa kanila ay may dahilan.
Tingnan po natin mabuti yung sinabi po rito. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, nakita na kagad po ng Panginoon, sinabi, baka po isang tayo dito no? "Lord, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta?" Pero ano sinabi po ni Jesus sa tao yun? "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." Nakita po natin dito na si Jesus ng mga panahon na yon, no? Pumupunta siya kung saan-saan. Pero walang nagwe-welcome sa kanya during that time. Ikaw ba? Wine-welcome mo ba ang Panginoon sa iyong buhay? In real talk, tayo, kilala natin ang Diyos, pero hindi buong-buo natin pinapapasok ang Diyos. Amen? May tira-tira tayo. Tayo pa rin ang nangunguna sa ating puso. Ito nga po yung tinatawag natin carnal Christian. No? Nangunguna pa rin yung ating sarili, tinanggap mo ang Panginoon, pero ikaw pa rin ang nakaupo sa sentro ng iyong puso. Hello? Kaya po mga kapatid, ang sabi rito ng Panginoon, wala man lang po mapagpahingahan. Walang nagwe-welcome sa Kanya. Kaya po tayo mga kapatid, ang dami pong mga leaders natin dito. If you want na mag-open ang Bible study sa inyo, i-welcome ninyo ang salita ng Diyos sa inyong bahay, sa inyong tahanan. At ito po'y pagpapalain ng Panginoon. Amen? Kaya po yung mga nais magkaroon ng Bible study sa bahay, baka ito na po yung pagkakataon. No? Ito na yung pagkakataon na ang nayahan ninyo. Andiyan po yung ating pong mga pastors, andiyan yung ating mga leaders, no? Pupunta po sa inyong pong tahanan. Basta po mag-call lang naman po kayo o kaya ano po, i-approach po natin para po i-welcome natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kakaiba ang gagawin ng Diyos sa ating tahanan. Kaya po minsan, sa buhay po natin, hindi natin alam yung ating ginagawa. Pero, ito na pala yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Tuloy po tayo. At ngayon po, baka hindi ikaw ang nagbabasa po ng Bible story ngayon. Sa pagkakataon na ito, hindi po tayo magbabasa po ng Bible story. Kundi, ikaw po ang nasa kwento. Sabihin mo sa tabi mo, ikaw ang pag-uusapan ngayon. Mukha yata mukha yata naman. Ikaw ang pag-uusapan ngayon. Handa po ba tayo? Kung wala pa kape makahanda, ang pag-usapan ngayon, ikaw, ako, tayo lahat ang pag-uusapan ngayon, kapatid. Ngayon, talakayin natin ang tatlong uri ng dahilan gamit ang tatlong A. Una, ability o kakayahan. Hindi ko kaya. Pangalawa, availability o kahandaan. Ayoko. Hindi ako handa. At yung pangatlo, allegiance o katapatan o prioridad. May mas nauuna. Ito pong tatlo na ito ang ilan sa ating pong pag-uusapan sa topic po natin ngayong wala nang dahilan. Unahin po natin sa kakayahan. Hindi ko kaya. Sino po nakapagsabi na rito ng hindi ko kaya? Ay, hindi ko kaya yan eh. Mahirap mag-share ng salita ng Diyos. Mahirap pa yung gusto mo siyang kausapin, gusto mo siyang share, pero hindi ko kaya eh. Yung mga ganyan, no? Sino po rin yung nahihirapan mag-share ng salita ng Panginoon? Pero sa chismisan, magaling. Yung tipo ba? Ay, alam mo ba? Gusto mo ba ikukwento po ako sa inyo ngayon? Di ba? Yung aking pong tipong ganyan, iba'y pag-uusapan, pero magagaling. No? Wala po dito yun. Amen? Pero ito yung pagkakataon na tayo, hindi ko kaya minsan na natin nasasabi. Ayon po sa Exodus chapter 3 verse 4, nang tawagin po ng Diyos si Moises. Kilala mo ba natin si Moises? Nang tawagin po ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel, agad siyang nagbigay ng dahilan. Ano po sinabi ni Moises? Exodus chapter 3 verse 11, sabi niya, sino ako upang humarap kay Paraon? Grabe. Sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, pupunta ka doon sa Paraon. At sabihin mo sa kanya, at ito na kaagad yung pagtumanggi ni Moises.
Sino ako upang humarap kay Paraon? Takot na takot si Moises. Para yung takot ninyo. Ngayon, na nararamdaman kapag ka mag-share kayo ng salita ng Diyos o magbabahagi kayo ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, huwag po natin aksayahin ng oras. Time is gold. Kailan mo pa babahagian ng salita ng Diyos? Yung taong hindi pa nababahagian ng Panginoon, nakakilala mo ngayon. Sige po, mag-isip po tayo ng taong hindi pa natin nababahagian ng salita ng Diyos. Napakarami po, tama. At yung mga tao na yun yung naghihintay sa'yo para bahagian mo ng salita ng Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 4 verse 10, ako'y mabagal magsalita sapagkat si Moses po, ang kanya pong kahinaan talaga, yung kanyang pagsasalita. Hindi po siya marunong magsalita ng mga lengguwahe, ng mga salitang katulad, ng mga profesional. Ganyan po si Moses, kaya siya natatakot, baka kung ano masabi niya. Dito po naramdaman po ni Moises na siya ay kulang at hindi karapat-dapat. Lord, bakit ako? Ganyan po si Moises eh. Ang dami ko na, no? Bakit ako, Lord? Bakit ako pa? Minsan ba natatanong natin ito sa ating sarili? Bakit ba ako pa kasi? Lagi na lang ba ako? Nakatuon siya sa kanyang kahinaan kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Dito po natin nakita, si Moises ay nakatingin po sa kanyang kahinaan. Madalas ganyan po tayo mga kapatid. Tinitingnan natin yung ating hindi kayang gawin kaysa sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya tayo po, yung ating pananampalataya ay hindi po ganun kalaki. Dito po, si Moises tinawag ng Diyos. Pero imbes na, yes Lord, ano po ginawa niya? Lord, hindi ako. Lord, wag ako. Sino ako? No, para ipadala mo doon. Hindi ako marunong magsalita. Minsan, bulol pa siyang magsalita. Si Moises. Alam nyo, mga kapatid, hindi problema ni Moises ang kakulangan po ng kakayahan na magsalita. Ano po problema niya? Nakatingin po siya sa sarili niya, hindi sa Diyos. Amen? Madalas po ba ganyan tayo mga kapatid? Nakatingin tayo sa kahinaan natin at hindi sa Diyos. Mas marami pa tayong nababanggit na kahinaan natin. Yung hindi natin kayang gawin. Mas marami pa tayong nababanggit na gano'n. Kaysa yung kayang gawin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Yung salita pa lamang ng Panginoon. Kung pangahawakan po natin ito, kaysa kasama po ang Panginoon. Amen? Kapag ang focus mo, tinan po natin, next po anak. Sabi po rito, tuloy-tuloy lang anak. Hey, kapag ang focus mo ay sarili mo, liliit ang paniniwala mo. Uulitin po natin. Kapag nakatingin ka lamang sa sarili mo, sa kakayahan mo, liliit po ang paniniwala po natin sa Diyos. Pero, kapag ang focus mo ay Diyos, lalaki ang pananampalataya mo. Amen? Wala kang tinitingnan iba, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Habang ikay nakupo dyan sa upuan, nakikinig ka, nakafocus ka sa Panginoon, nakatingin ka sa salita ng Diyos, hindi ka sa tao nakatingin. Sapagkat kung tao ang titingnan po natin, matitisod lamang tayo. Sapagkat ang tao may mga kakulangan. Sapagkat ang tao may mga pagkakamali. Ang tao hindi perpekto. Ang tao sadyang nakakasakit, nakakasama. Pero, kapag tinignan po natin ang Panginoon, lahat po ng ginawa ng tao, hindi mo makikita, kundi lahat ng ginagawa ng Diyos, makikita mo, at ikay patuloy niyang pagpapala. Amen? Nung kay move the mountain, tatandaan po natin, kaya mong pagalawin ang kabundukan, sinlaki ng iyong problema, kapag nakatingin ka at nakafocus ka sa Panginoon. Sabi nga po natin, focus. Hallelujah. Ito pa po. Hindi ka tinatawag ng Diyos dahil kaya mo. Hello, uulitin ko. Hindi ka po tinatawag ng Diyos dahil kaya mo. Tinatawag ka niya dahil siya ang may kakayahan.
Ulitin po natin. Maraming tinawag, ngunit iilan lamang po talaga ang pinili. Hello? Mas pinili ng Diyos. Sapagkat siya ang may kakayahan. Kaya ka nga tinawag dahil kulang ka. Tatawagin ba ng Diyos yung magaling, yung perfecto, yung di mo bang hindi tumatanggap, yung sabi niya lagi, ako magaling ako, dyan mo ako ilagay. Magaling ka sa ganito, lahat magaling ka. Tandaan po natin, tingnan po natin si Moises, bulol siya. No? Hindi siya magaling magsalita. Baka misa pang ngumungay. Pero hindi, yung konti ng Diyos. Ginamit ng Diyos si Moises. Libo-libong Israelita ang nakalaya sa kulungan ng Ehipto dahil pinagkatiwala ni Moises ang kanyang kakayahan sa Diyos. Amen? Kung ikaw pinagkatiwala mo ang kakayahan mo sa Diyos, libo-libong problema, libo-libong mga obstacles ang gagawa ng paraan ng Panginoon para ikaw ay makaahon sa problema. Sa bundok ng problema na yan, ililigtas ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Amen? Hallelujah! Alam niyo po mga kapatid, pananganan po natin yung salita ng Diyos. Pananganan natin. Tingnan po ninyo, akala natin ang petrolyo hindi bababa. Problema yan ng mga tao. Saling-saling sa mga bibig ng mga tao. Ano ba yan? Taas-taas naman. No, parang binibilang natin araw-araw. 99.9 na. 100 na yan. 120 na. 130 na. Sabi ko, habang nagdadrive ako, Lord, binibigla mo lang ng tao na walang pananampalataya sa iyo. Pero may pananampalataya ako sa iyo, aayusin mo yan at pabababain mo at pababain mo sa ating presyo. Hallelujah! Alam mo po, kung nakafocus ka sa Panginoon, malaki at lalaki pa ang pananampalataya mo. Pero kapag nakafocus ka sa mga negatibong bagay, liliit ang paniniwala mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po ang petrolyo, bumababa na bumababa. No? May kanta nga, di ba? Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Huwag nang pataas, baka tumaas eh. Diba? Kiniklaim natin, ininikaran natin eh. Diba? Pasimpunin niyo. No? Sabi ko nga po sa inyo sa pamagitan ng prayer meeting. No? Andon isa man o dalawang nagkakatipon sa kanyang pangalan. Lagi tinitinignan sa prayer meeting. Pababain ng Diyos, aayusin ng Diyos sa ekonomiya, lahat ang bilihin, no? Pababain ng Panginoon, yung taas ng kuryente, taas ng petrolyo, taas ng gasol, hindi na lang yata, hindi tumataas, hindi na yung mga itsura po ninyo, mupuro na kababa. Diba? No, lagi na kapusamot. Ha? Tandaan po natin. Sabi nga sa isang kanta, smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my sister. Smile, my brother. Yun na po. Okay? Bigyan po natin yung mga problema na ang Diyos na ang siyang kikilo sa mga problema na inaayos ng Panginoon. No, hindi mo pa iniisip, inaayos na ng Diyos. Kaya yung problema mo, hindi mo na iniisip ngayon kasi inaayos na ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Tingnan niyo po yung katabi po ninyo, puno ng problema yan. Hindi lang na sinasabi, puti-puti na mga buhok. Pati kilay, puti na rin. Ako nga minsan yung bigote ko, puti na rin. Pero, alam niyo po, masaya ako sapagkat sabi ko, way back 2019, kung paano ako niligtas ng Diyos. Nung time na binitawan ko ang salita ng ganito, Lord, susunod ako sa iyo. Ano man ang mangyari sa buhay ko. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Lugmok na lugmok ako nung panahon na yon. Sobra. Dangal ko, puri ko, no? Talagang nasa kalugmukan po ako nung time na yon. Pero ano po ginawa ng Diyos? Nung sumunod na ako sa Kanya, parang si Jonas, no? Umiiwas ako sa gawain ng Panginoon, parang
Parang ganyan din ako nung tayo na nakaupo ako dyan, ayoko, ako ba gagamitin mo, Lord? Ang dami mga priority. Sa buhay ko, na inuuna ko ang gawain ng mundo kaysa gawain ng Diyos. Ano ginawa sa akin ng Panginoon? No? Binubuo ko ang sarili ko sapagkat panahon ng kalugbukan yung tayo na yun. Pero ang sabi ng Panginoon, buuin mo man ang sarili ko, titibagin kita. Sapagkat ako ang Diyos ko, ako ang bumuo para sa iyo. Noong time na yun, mga kapatid, alam niyo po, inaahon ako ng Panginoon. Hindi lamang po ako ang niligtas, hindi lamang po ang asawa ko ang niligtas, nagkaroon po ng kilos ng Diyos sa aking pamilya. And the rest of my family, andyan po ang aking mga magulang. Hallelujah! Iniligtas din sila ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo po, mga kapatid, kung ikay magtitiwala sa Panginoon, para yung buto ng bustasa, ang iyong pananampalataya, kikilos at kikilos. Hallelujah! Sabi po rito, tuloy po tayo, ilang beses ko nang sinabi ito, hindi ako marunong mag-share ng salita ng Diyos. Natatandaan ko po ng mga panahon na buhay ko si Pastor Mario. Pasensya na po tita, kung maalala po ninyo at mahiya kayong lahat. No? Ipinapalaot po kami ni Pastor Mario. Mag-share po ng salita ng Diyos sa Freedom Park. Grabe! No? Andun po yung aming po mga training. Mga kabataan, ganyan kami nung time na yun. Grabe! Andun ako po. Hindi mo kilala, pupuntahan mo. Andun yung pagtumanggi, andun din yung pagtanggap po ng mga sishare po namin. No? Kaya po yung time na yun, talagang ibang-iba sa kasisigan ng mga kabataan na yun. Kung saan, makikita mo, hindi mo kilala, pero lalapitan mo pagsishare ka ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, yung lakas ng Diyos ibibigay niya sa iyo. Yung lakas ng Diyos ang maging kalakasan mo. Kung saan ka mahina, doon ka niya palalakasin. Hallelujah. Isipin ninyo, no, nung time na yun, nakakahiya. Pero bakit hindi ka nahiya yung time na yun? Sapagkat ang Diyos ang umikilos, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayo mahiya magsalita ng salita ng Diyos. Ito rin po may nasasabi po natin ngayon, hindi ako kasi leader eh. Andun ako sa church, member lang ako sa church. Huwag niyo pong nilalang ang member. Sapagkat dyan din po kami nagsimula nung time na yun. Ang member na may buo ang pananampalataya, kikilos at gagamitin ka ng Diyos. Sa kaman magpunta, anuman ang iyong mga pagtakas sa salita at kagustuhan ng Panginoon, dadalhin ka ng Diyos kung saan kanya ipinunla. Kung dadalhin ka ng Diyos kung ano pinagagawa niya sa iyo, dadalhin ka ng Diyos kung saan ka dapat magsimula muli. Sapagkat kapag dinala ka ng Panginoon, doon ka muli uusbong, doon ka muling mag-grow, at doon ka muling pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Ito yung buwan sinasabi natin, mahina po ang pananampalataya natin. Tandaan po natin kapag nanghihina ang pananampalataya natin, mahina ang faith ko eh. No? Mahina ang pagtitiwala ko sa Kanya. Baka minsan ganyan po tayo. Na-identify po kasi natin sa pamagitan ng ating mga bibig. Kung ano dinideklara po ng ating bibig, hindi po ang nasa puso natin mga kapatid. Biblically speaking, kung ano po ang nasa puso po natin, yun po ang lumalabas sa ating bibig. Amen? Kaya kung mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita, parang apoy ang dila na kayang sumulog ng kagubatan. Ano ba yung sabihin nito? Kapag nagsalita ka, ngayon hindi ka aya-aya sa iyong kapwa, kaya niyang sunugin mula sa hibuturan ng kanyang damdamin at ang puso, magtatali pa ito ng sama ng loob. Kaya tayo, habang hindi pa huli ang lahat, hello, wala pong mabata, mapakabataan at mapamatanda sa pagsishare po ng salita ng Diyos. Sabi mo sa kanila mo, kaya mo yan. Mag-share ka na, Beshi. Diba? Amen? Sino po rito nais maging evangelize? Taro ba ko? Evangelist. Isa po sa tinitingnan po rito nung nabubuhay po ang ating papang, si Sako. Alam niyo yung time na yun, pag-isip pa lang sa umaga, bibigay siya. Yung binigay sa kanyang order ni Pastor Mario, kakamitin niya yun. Paanda rin niya sa umaga yun. Kaya ka ng honor. Pupunta kayo ng Kalawagan.
ay mag-share ng salita ng Diyos. Walang laman ang bulsa. Walang laman ni ano man yan. Salita lang ng Diyos ang kanyang baon-baon. Pero pagbalik niya, ang daming blessing. Hallelujah! Yung blessing ng kagalakan, blessing lahat eh. Literal, physical, no? Grabe. Doon ko po nakita si Pastor Sampo o si Brother Sampo. Yung ating pong evangelist Sampo, na talagang yung kanyang mga bunga hanggang ngayon, nagbubunga. Amen? Hallelujah! Ang tanong po, kailan naging requirement ng Diyos ang pagiging magaling bago kanya gamitin? Tanungin niyo nga ang inyong pong sarili, mga kapatid. Kailan po naging requirement? Kailangan mo ba munang maging magaling? Magsalita na magsalita? Magturo na magturo? Kailangan mo ba yun? Hindi. Kung kailan ka hindi handa, doon ka gagawa ng Panginoon ng kakaiba. Amen? Tingnan mo si Moises. Di ba? Hindi siya handa. Lord, wait lang. Nagawin ba kami si Moises? Bumalik siya ng bandang una eh. Pero ano ginawa ko ni Moises? Nagpagamit siya sa Diyos. Kaya sabi mo sa tabi mo, magpagamit ka sa Diyos. Hindi requirement po ng Diyos na pagiging magaling bago kanya gamitin. Ano po kailangan? Ito po, kung kasama mo ang Diyos, ang hindi ko kaya ay nagiging kaya ko. Amen? Sa Kanya. Ulitin po natin. Kung kasama mo ang Diyos, ang hindi ko kaya ay nagiging kaya ko sa Kanya. Sabi nga po rito sa unang Korinto, chapter 1, verse 27 to 29, pinipili ng Diyos ang may hina upang hiyain ang malalakas. Grabe. Wow. Di ba? Nagsimula tayo, lahat po tayo may kahinaan, kapatid. Ikaw ang nakakaalam yan. Hindi ka marunong tumutog. No? Meron ka na. Meron ka ng puntasyon. Meron ka ng puhunan. Umaawit ka sa videoke. Umaawit ka sa CR. Bakit hindi mo gamitin sa pag-aawitan sa Diyos? Amen? Meron ka ng puntasyon. No? Magaling ka palang umayaan ng tao. Yung tipo bang ang dami mo nagiging best friend. Pwede kang gamitin ng Diyos. Ikaw pala hindi kakayanan, no, na magpinta ng ating kung ano-ano. Ikaw pa isang pintor, pwede mong pintahan. Di ba? Yung iyong mga skills na yan, diyan ka gagamitin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa tabi mo, handa ka na ba? Pinili ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pumalakpak nga yung mga pinili ng Panginoon. Hallelujah. Yung hindi ko kaya ay nagiging kaya ko na. Lahat ng bagay ayon po sa Filipos chapter 4 verse 13 ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Tingnan niyo po, mula grade 1 hanggang nakapagtapos ka ng kolehiyo, yung mga examination na kinatatakutan mo, mga recitation na kinatatakutan mo, nanginginig ka habang noong unang araw na nagpapakilala ka, ako po nanginginig ka, lahat yun ang pagtagumpay mo, Panginoos, sa kalakasan na binibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Ngayon, nagkaroon ka ng trabaho. Bakit? Sapagkat binigyan ka ng lakas ng Diyos during the interview. Binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Karunungan ng Diyos para maipasa mo yung interview. Hindi ka lamang top 2, kundi ikaw yung top 1 doon sa trabaho. Eh, di ba? Amen? Ngayon, nagkaroon ka na ng trabaho. Hinahanap mong ma-promote during that time, kung nagtatrabaho ka. Pero ginagawa mo pa rin yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa'yo, gawin mo lang yung tama. No? Yung tipo bang siya ang nakikita sa'yo. Ikaw ang nag-iilaw sa sanlibutan. Ginagawa mo yung tama. Ngayon, nakita ng Diyos yung tama. Ano po ngayon nakita ng Panginoon? Ipinromote ka na niya sa kanyang sa iyong trabaho. Lahat po ng kagustuhan, may tamang panahon. Amen? Huwag ka lang maiinip. At yung tamang panahon na yan, baka po ito na yung tamang panahon, mga kapatid, na tayo ay naanyahan ng Diyos na gumawa po sa kanyang ubasan. Ang tanong, are you ready? Ready ka na ba? Pumalagpak nga yung ready na. Hallelujah. Pangalawa po, ito yung wala ng dahilan, hindi ako handa o yung ayoko. John 1, verse 1 to 3, ang sabi po rito, no?
Tinawag si Jonas upang mangaral sa Ninive, ngunit tumakas siya. Jonas chapter 1 verse 3, tumakas si Jonas papuntang Tarsis. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung word na tumakas, ano po ibig sabihin ito? Negative o positive? Negative. Tama po? Minsan, ganyan po nangyayari po sa aking buhay. Tumatakas tayo sa pinagagawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng mga alibay, ng mga kadahilanan. Amen? Pero, maaaring yung ating mga kadahilanan ay isa ng katagap-tanggap kung tayo po talaga nasa karamdaman, sa balik ng karamdaman. Pero hanggat malakas ka pa, hanggat buo pa, mula iba hanggang balako pa, ang iyong katawan na igagalaw mo pa yan, na ikikilos mo pa yan, para sa Diyos, gumawa ka para sa Kanya. Amen? Tingnan po natin si Jonas, tuloy po natin. Hindi kakayahan ang problema, kundi yung puso. Sabi nga po natin puso. No, kanina, yung pagsunod ang problema. Ngayon, puso naman. Sapagkat ayaw niyang sumunod dahil hindi niya gusto ang plano ng Diyos. Natatakot si Jonas nung time na yun na pumunta sa Ninive. Sapagkat ayaw na kayo pumunta ron. Ayaw niya eh. Tayo po ba pagka ayaw natin, gustuhin na rin natin? Minsan ayaw mo, sabi, hindi kami kilos kahit sa bahay, di ba? Ayaw mong mag-urong. Ayaw mong magsaing. Yung mga anak natin masisipag, ganyan, minsan, di ba? Ayaw tumayo sa higaan, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ayaw mong maglampas. Ayaw mong plancha. Ha? Dumating na yung 20 years old, hindi pa rin marunong mag-plancha. Hindi pa rin marunong magluto. Hindi pa rin marunong magwalis. Hindi pa rin... Kailan pa? Kasi ayaw. No? Ayaw eh. Di ba? So ngayon, ang mga dahilan ay kadalasan nagpapakita ng pusong hati. Ibig sabihin mga kapatid, no, yung para bang naglalamoy ka sa dalawang bangka. Naglalamoy ka sa dalawang ilog na kung saan isa lang ang pamansakay mo. Ang pagsunod, ang sukatan ng pag-ibig. Kapag mahal mo ang Diyos, umiibig ka sa Kanya. No? Gumagawa ka sa Kanyang gawain. Kumikilos ka sa Kanyang pinagagawa. Pero, kapag ka na nito, kapag hindi mo mahal ang Diyos, lagi kang busy. Lagi kang puro alibay. Lagi kang puro pagtumanggi. Pero wala po dito yun. Tama? Sapagkat lahat ng nandito na member, ito po ang gusto nila. Ang kumilos at gumawa sa gawain mo ng Panginoon. Ang mga kapatid, ito po yung revelasyon sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ano po yung revelasyon na nakapahayagan sa atin? Sapagkat may mga pagkakataon sa ating buhay na gagawa po natin ito. Minsan, yung letter T, yung katamaran, ang siyang nauuna po sa atin. Yung pagiging tamad sa gawain ng Diyos. Masakit man po sa ating pandinig, pero ito yung minsan umiiral po sa mga tao ngayon. Mainit, ayoko pumunta. No? Ayoko sumama kayo na lang, mainit eh. Teka lang, may sinasayang ako, baka masunog. Teka lang, baka yung plancha umiinit, hawakan. Mga kapatid, ang dami nating dahilan. Pero, ano ba ang sukatan? Kundi yung pag-ibig po dapat natin sa Diyos. John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, tutod pa rin ninyo ang aking mga utos. Grabe. Sino po mga umiibig dito sa Panginoon? Kung wala pa nga po, ang susunod na tanong, sinusunod mo ba? Tinutupad mo ba ang kanyang utos? Kayo po ang makakasunod niya, mga kapatid. Minsan, kailangan natin ng panundo para sundin po yung ating mga kapatiran. Meron po akong doon po sa Kabuk, meron silang naghatid sa ating mga kapatid. No? Na kung saan malalayo. Ang dami pong gusto pumunta dito sa church natin. Sa church po ng CNGO. Pero wala pong mga sasakyan. No? Baka ito mismo gagamitin ng Diyos para suntuin sila. Di ba? Yan ay isang ministeryo. Yung pag-awalis, pag-aayos po ng church, yan po isang ministeryo. Hindi lang po ang ministry ay entablado, ang microphone, kundi marami pong ministeryo ang Panginoon. Yung pag-share mo lang sa kapitbahay mo ng salita ng Diyos, ministeryo na po yan. Habang ikay gumagawa sa iyong trabaho, ministeryo na
ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi problema po ni Jonas ang kakayahan. Magaling si Jonas eh. Nakakatakas nga siya eh. Diba? Umiiwas nga siya eh. Magaling po si Jonas. Pero ano po nangyari? Alam niya ang gagawin. Ang problema kay Jonas, ayaw niya talaga sumunod. Sabi nga po natin, ayaw ko. Yan po yung problema kung matindi. Kaya po, sana, o nawa, wala na pong dahilan na ayaw ko. Tumakbo po siya, lumayo si Jonas, tumakas sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil hindi niya gusto ang assignment. Pero bakit gano'n? Tayo mga minamahal natin mga kapatid, no? Sa paaralan, kahit ayaw natin may assignment, ginagawa pa rin natin assignment. Bakit? Kasi babagsak tayo, tama? Pero hindi pa tayo basta tatakot. Kapag may binigay sa ating assignment ng assignment at hindi natin natupad yung assignment na yun, higit pa sa pagbagsak yung mangyayari sa atin. Amen? Hindi po ba tayo natatakot kapag hindi natin ginawa ang kagustuhan ng Panginoon yung kanyang pinagagawa sa atin? Pero kapag ginawa mo ang assignment mo sa Diyos, tingnan po natin kung ano yung po nangyari kay Jonas. Kinain po siya ng malaking isda. Tama? Walang nagawa si Jonas during the time. Tingnan po ninyo mabuti Nung time na yung totoo po ito, kung manonood po kayo sa mga YouTube, sa mga historical na nangyari, noong mga panahon po ni Jonas dito, totoo po mayroong malaking isda. Nilunok po si Jonas, pero hindi siya namatay. Grabe, yung lulukin ka, no, sa loob ng tiyan, na natili ka ng 3 araw. Hindi siya namatay. Bakit? Andun yung covering and guidance ng Diyos nung time na nandun siya mismo sa madilim na parte ng kanyang buhay. And right now, alam po ng Diyos na nasa madilim ka ng parte ng buhay mo. Amen? 3 araw o higit pa, sinasarili mo yung buhay na yan. Pero ano po ginawa ng Panginoon? Inilagay pa rin po si Jonas doon mismo sa kalooban ng Diyos, sa mismong bansang Nineve, kung saan ang nais ng Panginoon ipagawa yung kanyang nais mangyari sa mga taga-Nineve na maligtas lahat. Nung time na napunta po si Jonas doon, dapat parurusahan na po ng Diyos yung mga taga-Nineve. Talagang parurusahan na. Pero dahil kay Jonas, ginamit na instrumento po si Jonas, nung time na yon, ipinahayag niya sa mga tao taga-Nineve na nandoon na sila po ay mag-confess sa Panginoon, humingi ng tawad. Ano po nangyari? Naligtas ang buong Nineve. Ano po ibig sabihin ito? In real to, ikaw mismo, kapag ikaw ay ginusto ng Panginoon sa kanyang plano, pinlano talaga ng Diyos, no? Sa kanyang upasya na gumawa ka, maraming maliligtas. Amen? Hindi lang pamilya mo, kundi buong saaling lahi mo maliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, magpagamit tayo sa Diyos. Pagpapalain niya ang negosyo mo, pagpapalain niya ang trabaho mo, pagpapalain ka bilang isang mag-aaral, bilang isang profesional na nagtuturo, no? Mga teachers, mga engineer, architect, etc. Lahat yan. Pagpapalain ka yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pagpapalain nga po natin ang Diyos. Ito po ngayon, hindi lahat ng utos ng Diyos ay komportable. Ulit po natin. Hindi po lahat ng utos ng Diyos ay komportable. Pero lahat ng utos niya ay tama. Yes. Hallelujah. Yung nararanasan mo ngayong hirap, yung nararanasan mo ngayong sakit, yung nararanasan mo parang kahirap marating, parang kahirap gumawa, yan po yung utos ng Diyos. Pero yan po yung tama. Ito po ang masakit. Ang delayed obedience ay disobedience pa rin. Yung tipo bang huli na bago ka sumunod. Ito lang din yan sa mga magulang natin, mga anak.
Inutusan ka ng nanay mo bumili ka ng toyo at mantika sapagkat mag-aadobo. Tuloy, naluto na yung adobo, kulay puti na lang. May adobo puti, nakain ko yan. Nakain yata ng adobo puti. Wala ng toyo, hindi masarap. Kulang yung lasa. Sumunod ka. Pero late na. Ito po ba'y pagsunod pa rin? Disobedience na po ito. Kailangan, ang sabi ng Panginoon, kapag susunod ka, now na. Hindi later. Hindi mamaya na. Hindi wait lang. Now na. Amen? Palipag mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Kapag sumunod ka sa Diyos, obedience yun. Now na. Kaya pag pinakakata ka, kumanta ka. Kapag pinagpapulis ka ng Panginoon sa Kanya, sambahan ng pulis ka. Yung pagpulot lang mo ng kalat, yung kusa, na-establish yan. Pero ikaw, mas malalim pa doon ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Hindi ko po maiisa-isa yung mga nandito. Pero naniniwala ako sa ating pong mga narito, meron pong ipinapahayag ang Diyos sa inyong mga puso na nais gawin at nais ipagawa sa inyo. Amen. At naniniwala ako na sino mang tao po nandito ngayon, kapag ginawa mo yung nais ng Diyos, pakakawalan ka niya sa talikala ng kaaway, sa talikala ng sumpa, at i-welcome ka ng Panginoon sa kanyang mga pagpapala. Ang tanong ay ito po, ano ang utos ng Diyos sa iyo na alam mong gawin pero hanggang ngayon tinatakbuhan mo pa rin? Uulitin ko po yung tanong na ito, mga kapatid. Gusto ko yung tanong na ito na ako po yung nagbabasa, nung ako po ay nag-aaral. No? Inaaral ko po yung salita po ng Panginoon na ito. Ito po yung tanong na minsan umepekto po sa akin. O madalas umepekto po sa akin. Hanggang ngayon, nakaka-apekto po sa akin ito. Iniisip ko pa rin. Ano ang utos ng Diyos sa iyo na alam mong gawin pero hanggang ngayon tinatakbuhan mo pa rin? Isipin nga po natin ito, mga kapatid. Alam mong gawin, pero hanggang ngayon tinatakbuhan mo pa rin. Hello? Baka dating ginagamit ka na ng Diyos sa kanyang ubasan, pero tinakbuhan mo, kapatid. Bumalik ka. Sapagkat, no? Maraming misinterpretation, mas mahirap kang umalis. Tama po ba yun? Madaling umalis, pero mahirap umalik. Tanda po natin, tagalin po natin yung mga ganyang salita. Marami pong mga baybay na salitang ganyan ang nangyayari. Kaya tuloy, ang tao, ganyan po ang nagiging interpretasyon. Kapag po nawala tayo sa presensya ng Diyos, yun po yung pagkakataon na nais iligtas pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Bumalik ka sa Diyos. Huwag kang mahiya. Kaya nga po, focus sa Panginoon. Bumalik ka kaagad sa Diyos. Amen? Kaya po, mga kapatid, ang sabi po rito, ano yung mga alam mong gawin, pero hanggang ngayon, tinatakbuhan mo pa rin. Una, magpatawad. Manglingkod. Iwan ang kasalanan. Ibahagi ang Panginoon. Yan po ba yung mga tinatakbuhan po natin? Meron pa rin dito hindi nagpapatawad. Meron pa rin dito hindi naglilingkod. At meron pa rin dito hindi maiwan-iwan ang kasalanan. Hindi maibahagi si Kristo. Kung ikaw po ito, kung ako man ito, humingi po tayo ng tawad sa Diyos, mga kapatid. At muli tayo bumalik sa Panginoon. Iba yung kalakasan ibabalik sa atin ng Diyos. Parang anak na sinabihan ng magulang, anak, gawin mo ito. At ang sagot, mamaya na. Hindi ba pasakit yun, mga kapatid? Kapag halimbawa narinig yung anak ninyo, puro yun ang dahilan. Mamaya na, puro na mamaya na. Naku, hindi ka makapagpigil, papaligin mo na agad yun. Tama po? Baka kumuha ka na ng hammer. Diba? Citron. No? Baka kung ano namin, puro ka mamaya. No? Andiyan yung, diba? Nakapagmura ka tuloy. Nakapagsalita ka ng mawid ka. Building ka. Puno ka. Dami. Kasi puro mamaya na lang. Kung tayo, gano'n ang iniisip natin, gano'n yung nararamdaman natin, tingnan po natin kung ano yung nararamdaman ng Diyos. Puro ka mamaya na lang sa Panginoon. Gano'n po ba tayo? Gano'n din po ang Diyos. Sabi po rito, hindi naghahanap ang Diyos ng handa, naghahanap siya ng willing
willing. Yan na. Ito na po tayo. Handa na tayo eh. Madaling sabihin, handa na ako. Parang Boy Scout, Girl Scout, lagi handa. Pero ito ang problema. Willing ka ba talaga na gumawa sa upasan ng Diyos? Mga kapatid, madaling sabihin na handa ka na. Madaling sabihin yung mga ganyang bagay. Pero, are you willing talaga na gumawa sa salita ng Diyos at sa upasan ng Panginoon? Pumalapag nga dito yung mga willing na gumawa sa upasan ng Diyos. Willing. Kapag willing na talagang willing ito ng Panginoon sa iyo, gagawa at gagawa ang Diyos ng daan para maging magaan lahat ng bagay para sa iyo. Amen. Sabi po rito, Romans chapter 12 verse 1, ihandog ang sarili bilang buhay na hain o hain na buhay. Isaiah chapter 6 verse 8, narito ako, isugo mo ako. Madalas ganito po, nakakalimutan po natin, mga kapatid, no? Ihandog ang iyong sarili bilang buhay na hain. Kaya pa ihandog yung sarili mo? Patay na ba? Ano si Pastora? Hindi ihandog. Nakaganyan na. Grabe. Yun lang po ba tayo? Huwag na po natin hintayin na tayo po ay humiga ng tubig. Hanggat buhay ka. Yan po ay isa ng pagpapala sa atin. Hanggat nabubuhay tayo. Gumawa tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, hanggat buhay ka. Huwag niyo pong bisingin, baka patay na. Baka puyat lang yan. Sabihin mo na kasi mo, hanggang buhay ka pa, gumawa ka sa umasan ng Diyos. Wala pa nga po tayo sa Panginoon. Ako na po, this is the last. Matapakan o prioridad. Sabihin nga natin, priority. Ito na po, ha kapatid. May mas nauna. Lucas chapter 9 verse 61 to 62. Ang sabi po rito, balikan ko lamang po yung verse na ito. No? May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. Ganito po ba tayo mga kapatid? May pinagpapaalaman pa tayo. At ganito naman po ang tugon ni Jesus. Sino mo nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi ka dapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Sino po rito yung na-testing ng mag-araro ng bukid? Yung nag-aararo po. Tatay ko kasi nag-aararo eh. Dati si Tatay Melchor. No? Inaararo yung bukid. Meron pa po ba rito yung nag-aararo? Wala na. No? Pasilip po ninyo. O, ito naman. Yung tipo bang yung kalabaw, yung nasa unahan, tapos meron pong pang-araro gano'n. Yung pagbarkay. Meron po bang, naranasan po ba ito mga tatay ko? Nanay ko, naranasan niyo po ba yun? Wow! Na parang hindi na uso, no? No? Pero, pasilip po ninyo. Kapag yung nag-aararo na yun, lingo na lingo. Ano mangyayari? Liliko yung ano? Yung sasakyan, di ba? Liliko. Lalo na pagkakalabaw. Paliko-liko na ngayon yun. Mga kapatid, ano po yung sabihin sa buhay natin? Ano? Sa Panginoon, hindi mo kailangan usang sa kaliwilingon. Focus lamang sa ginagawa. Amen? Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, focus ka lang sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Para hindi ka lumiliko. May nagsabi kay Jesus, susunod ako, ngunit magpapaalam muna ako. Ganyan po ba tayo? Lord, teka lang wait lang. Papaalam muna ako sa asawa ko. Parang ganyan eh. Lord, teka lang bago ako sumunod sa iyo ng full, kailangan ko munang gawin ito. Hello? May ganyan po tayong mga dahilan? Sumagot si Jesus, ang sino mong humawak ng araro at lumilingon pa sa likod ay hindi karapat-dapat. Grabe. Ito po problema natin. Madalas lumilingon tayo sa likuran. Parang kung ganyan yan, no? Kung hindi pa ko nagkakamali, yung asawa ni Lot, no? Meron po isang bayan doon, puro kalaswaan, puro kasalanan yung nangyayari. Ang gusto ni Lot,
Ngayon, yung asawa ni Lot, kasama-sama na niya. Problema lamang ganito. Eh, mga babae, no? Tara, bigyan natin ng action. Tara, ano, umalis tayo dyan. At gugunawin na ng Diyos yung bayan na yan. Alam niyo po ba, ginawa ng asawa ni Lot? Sumama. Nung pagsama, ano nangyari? Malayo na sila eh. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon. Ano nangyari? Lumingon! Yung babae! Ano po yung sabihin nyo? Lumingon siya kasi hindi niya kayang pakawalan, mag-move on, parayain yung kanyang sarili doon sa kasalanan. Kaya yung paglingon niya, naging ano po siya? Estatwang asin. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin dito, yung babae makasalanan. Ang problema po dito, may mga priority tayo sa buhay natin na hindi natin kayang pakawalan. Pag hindi mo pinapakawalan, nakatamad yan pa rin sa kanya, tama? Hindi po kayo makakawala doon. Kailangan bumitaw doon at hawakan mo ang kamay ng Diyos. Amen? Para makawala ka. Problema po sa atin, ganyan din. Nasa ngayon, Lord, susunod ako, pero wait lang. Alam nyo, delikado ang salitang pero. Mga kapatid, Lord, mahal kita, pero Lord, susunod ako sa'yo, pero ganyan po ba tayo? Puro pera na lang. Pero wala akong pera. Pero, Lord, pwedeng mamaya na. Susunod ako sa'yo. Pero ibig sabihin, may mas mahalaga pa pala kaysa kay Lord. Lord, aawat ako sa'yo. Kaya lang busy ako eh. Alam niyo po ba yung taong kilala ko na pinakamayabang? O baka meron kayong taong kilala pinakamayabang? Meron po kayong taong kilala pinakamayabang? Ang kilala ko pong taong pinakamayabang ay ito. Lagi ang sinasabi sa Diyos na busy ako. Tandaan po natin. Yan po ang isa sa pinakamayabang ng nilalang sa mundo. Yung sasabihin niya sa Panginoon, Lord, wait lang busy ako eh. Huwag po natin sana itong sinasabi sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, ang Diyos ang lahat ng gumagawa para sa ating buhay. Amen? Kaya po, sabi ni Jesus, ang tumitingin sa likod habang nag-aararo, hindi karapat-dapat. Hindi pwedeng hap-hapan po tayo sa pagsunod. Hindi yung balunod tayo sa pagsunod. Hindi pwedeng may reserva ka. Amen? Hindi yung Lord, wait lang ha. Kung si Jesus ay hindi number one sa buhay mo, hindi siya Lord ng buhay mo. Uulitin po natin. Kung hindi si Jesus ang number one sa buhay mo, hindi siya ang Panginoon ng buhay mo. Sino po ang Panginoon ng buhay mo? Yung mundo. Kapag hindi si Lord ang pinaka-number one sa buhay mo. Amen? Tumala pa kayo number one si Lord sa buhay niya. Hallelujah! Ano ang nauna sa Diyos sa buhay mo ngayon? Career. Ito po ba yung nauna? Karin. Sa mga kabataan, karin ang nauna. Yung kanilang pag-aaral ba ang dapat nauna kaysa sa Diyos? Next, relasyon. Natural na mag-aaral, pero huwag natin kakalimutan ng Panginoon sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, Matthew 6:33, unahin mo muna ang Diyos. Amen? Relasyon. Teka lang, Lord, ayos ko muna yung relasyon bago sumunod sa iyo. Unahin mo yung comfort. Unahin mo yung sarili mong plano. Plano ka ng plano. Mabubuhay ka pa bukas. Alam po ba natin mabubuhay pa tayo bukas? Kaya mo dagdagan yung iyong buhay? O yung kahit isang segundo lamang ng buhay mo? Kaya po natin dagdagan? Hindi. Kundi ang Panginoon lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, hindi problema ang pagiging busy. Problema ang maging priority. Amen? Hindi problema na lagi kang busy. Ang problema mo, yung priority mo. Hallelujah. Sino ang priority mo talaga? Ikaw lamang po ang makapagsasabi niyan. Kung si Lord ang priority mo, lagi ka nagsiserve sa Panginoon at laging ibibigay sa iyo ng Diyos lahat ng bagay na kailangan mo. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, basa tayo ng basa ng mga self-help book, yung mga motivational speaker, pakinig. Pero isa lamang ang gusto ng Panginoon. Unahin mo muna siya. At lahat ng bagay sa iyo'y ibibigay
kahit saan. No? Pagising mo pa lang sa umaga, kung minsan po mo, andun mismo, unahin mo ang Diyos. Pagising mo sa umaga, kung ano nang lagi mo nararating, salamin, matagal ka rin sa salamin, lagi nandun, mag-post ka doon. Di ba? Matthew 6:33. Sa negosyo, ipangat mo doon, Matthew 6:33. Di ba? Alam niyo po mga kapatid, ang susi ng buhay ay nasa salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi ka tatawagin ng Diyos kung hindi kanya kayang gamitin. Hindi ka uutusan kung hindi niya ikaw sasamahan. Amen? Pero bawat hindi ko kaya, ayoko o mamaya na, may nawawala sa'yo. Kapag lagi po natin binabanggit ito. Ano pinawawala? Nawawala ang blessing, nawawala ang purpose, nawawala ang pagkakataon. Ulitin po natin. Kapag lagi po natin sinasabi ito, hindi ko kaya, ayoko, mamaya na, nawawala ang blessing, nawawala ang purpose, at nawawala ang pagkakataon. Kaya po tayo mga kapatid, this is the time na tayo po ay magpagamit sa Diyos. Wala yung dahilan. Amen? At ang mas masakit ay ito po, baka mawala na ang calling mo sa Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Bilang conclusion po natin, ang tatlong dahilan, hindi ko kaya ang sagot ng Diyos, sasamahan kita. Hallelujah! Kung hindi mo kaya ang sagot ng Diyos sa iyong buhay, sasamahan kita. Ayoko ang sagot ng Diyos, sumunod ka. May mas nauna ang sagot ng Diyos, unahin mo ako. Yun po ang sagot ng Diyos lagi sa ating buhay. Ngayon, ano po ang pinakahamon sa atin? Tuloy mo lang, anak. Yan. Sige pa. Ngayon, huwag ka lang makinig. Uulitin ko po, huwag lang po tayo nakikinig ngayon. Mag-desisyon ka. Hallelujah. Mag-desisyon ka. Hindi bukas. Hindi next week. Ngayon. Sabi po natin, ngayon. Laksan po natin, ngayon na. Sabihin mo sa puso mo ito, Panginoon, wala nang dahilan. Laksan nga po natin mga kapatid. Sabay-sabay po natin sabihin ito. Panginoon, wala nang dahilan. Isa pa po. Hindi ko na ipagpapalipan. Susunod ako kahit mahirap. Hallelujah. Palapang po natin ang Panginoon. Dito po tayo magtatapos sa oras na ito. Inaayaan po ang bawat isa na pumikit sa oras po na ito. Ang pagpikit po na yan, isipin mo, baka hindi mo na maranasan yan mamaya. Baka hindi mo na yan maranasan bukas. Hindi mo na yan maranasan next week. Kundi mapalad ka. Sapagat nararanasan mo pa yung pagpikit na yan at yung pagbukas ng iyong mga mata. Sa pagbukas ng iyong mga mata, kapatid, hinihikayat kitang mag-decision ka ngayon. Mas maraming nawawala. Kapag inisip mong hindi mo kaya, kapag inisip mong ayoko na, kapag sinasabi mo laging mamaya na, kapag hindi priority mo ang Panginoon, kundi ang priority mo yung mga bagay dito sa limutan, ang nawawala sa iyong blessing, ang nawawala sa iyong purpose, ang nawawala sa iyo yung mga pagkakataon na dapat maranasan mo yung mga pagpapalang ito mula sa Panginoon. Sa pagpikit mo na yan, alalahanin mo yung mga bagay na nasasayang. Nasasayang yung mga pagkakataon na dapat ginagawa mo para sa Diyos. Mamaya, ididilan mo yung iyong mata na meron kang desisyon sa buhay mo. Nasusunod na ako sa iyo, Panginoon. Kahit mahirap. Pero sa likod ng ito, puro pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras po na ito, mga kapatid, huwag niyo po ididilan yung ibong mga mata. Gusto ko pong
mag-reflect po tayo ngayon. Nais po ng Panginoon na mag-reflect po tayo ngayon. Hallelujah. Sa matinig na parte na yung buhay, meron sa bandang dulo, andun ang Panginoon Jesus. Nakabuka ang dalawang kamay, sinasalubong ka. Dahil alam ng Diyos na pagod ka na. Dahil alam ng Diyos yung mga kailangan mo. Ang nais ng Panginoon, tulungan ka. Huwag mong sayangin sa pagkakaupo mo lamang at nakikinig ka lang. Yung pagkakataon na ito na yung panahon ng pag-meditation mo sa Diyos. Stand up ka. Sabihin mo, Lord, gamitin mo na ako. Gamitin mo na ako. Yung time, ialay mo sa Diyos ng buong buo. Hallelujah. Hallelujah. Mag-reflect ka ngayon sa salita ng Diyos. Sa lahat ng mga natutunan mo sa oras na ito, kapatid. Mag-reflect po tayo. Ano po ibig sabihin nito? Kausapin mo ng Diyos. Nakikinig siya sa'yo. Yung iniisip mo parang wala kang problema ngayon. Kapatid, ito yung panahon na gusto kang kausapin ng Diyos. Ngayon may problema ka. Ito rin yung panahon na gusto kang kausapin ng Diyos. Masaya ka. Ito rin yung panahon na gusto kang kausapin ng Diyos para makapagpuri sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, narito po kami sa inyong harapan. Nagpapasako. At sa pangalan po ni Jesus, kami po'y humihingi ng tawad. Sa mga inaksaya po namin pagkakataon, mga oras ng aming buhay na inilaan lamang sa mga gusto namin, sa mga nais namin, Panginoon. Minsan pa, hindi kami nagpapatuwid. Inilalaban namin, Panginoon, ang aming pong sarili. May mga gumugulo sa aming sarili, Panginoon. Ninanais namin, Panginoon, na masunod ang aming layaw. Masunod, Panginoon, ang aming laban. Masunod ang nais namin, Panginoon. Nakakalimutan ka namin, Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, isa po sa inyo pong mga anak na nandito ngayon, nakaupo, meron pong mga pinangahawakan sa buhay. Ang inuutusan mo, Panginoon, sa oras na ito, na bitawan yung mga bagay na ito, na humahad lang, Panginoon, upang magtiwala sa iyo, upang manampalataya, Panginoon, sa iyo. Pinabibitawan mo ito, Panginoon, sapagkat hindi makakatulong ito sa kanyang buhay at sa panibagong yugto, sa pagbitaw na ito, Panginoon, sa mga pagsubok at mga problema, Lord, sa mga testing mo sa aming buhay, Panginoon, sa mga kasalanan na nagawa po namin, Panginoon, sa oras na ito, binibitawan namin ang lahat, O Diyos, na naging dahilan para hindi kami, Panginoon, sumunod sa inyo. Dahilan, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magkaroon ng mga excuses sa aming buhay na hindi kami makasunod sa kagustuhan ninyo, Panginoon. Lord, binibitawan namin ito sa pangalan ni Jesus. At kami, Panginoon, ay humahawak sa inyong mga kamay muli, O God. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, hinahawakan namin, Panginoon, katulad, Lord, ni Pedro, na lumubog, Panginoon, sa tubig. Ngunit, Panginoon, iniangat ang kanyang kamay upang, Panginoon, hawakan nyo. At ngayon, O Diyos, ganun din kami, Panginoon, ngayon.
Iniyaangat ang aming kamay sa inyong kamay, O God, sa inyong harapan, upang hawakan niyo, Panginoon, ang aming buhay. Ngayon, Panginoon, sa aming buhay kami susunod sa inyo. Hindi magkakaroon ng mga pagdadalawang isip, mga pag-aagam, mga dahilan sa aming buhay. Wala nang dahilan na hindi ko kaya. Wala nang dahilan na ako'y laging busy. Wala nang dahilan na ako'y may mga gawain pa. Wala nang dahilan para, Panginoon, hindi kami makasunod sa inyo. Kundi, Lord, sa oras na ito, kami susunod sa inyo. Kami, Panginoon, magpapagamit. Ang sabi niyo nga po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Hallelujah. Katulad po ni Isaias, Panginoon, isugo mo ako, O Diyos. Hallelujah. Nandito po kami. Here I am, Lord. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa inyo po ubasan. At ngayon, Panginoon, nagliliwanag ang aming pong mga isipan. Nag-uumapaw sa kagalakan ng aming puso. Sapagkat sa pagsunod namin ngayon, O Lord, bagong revelasyon ng aming buhay. Susunod kami. Lahat ng mga mali, Panginoon, na itatama namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga bagay na tumugulo, lahat ng mga bagay na pinagmumulan ng mga broken-hearted, O God, ay aming bibitawan. Ang mga bagay, Lord, na hindi magaganda na pangyayari na pinagmumulan sa pamagitan ng aming mga gawa, kilos, O Diyos, mga pag-iisip at mga pananalita, ay bibitawan na namin, Panginoon. At iaatang ang aming buhay, iaalay, Panginoon, sa inyo, magpakailanman, O Diyos.